Balitang pambansa, nakatakda pong umuwi sa Pilipinas ang Pinay na muntik ng bitayin sa Indonesia na si Mary Jane Veloso. 14 na taon pong nasa death row sa Indonesia si Veloso nang dahil po sa kasong drug trafficking. Siya ay naaresto noong 2010 at muntik na nga pong bitayin noong pong 2015. Matapos ang higit na isang dekadang pakikipagdialogo, pumayag na ang Indonesian government na ipagpaliban ang pagbitay sa kanya. Ayon po kay Pangulong Marcos Jr., bagamat may pananagutan po sa batas sa Indonesia si Veloso, iginiit niyang biktima lamang ito ng mga sirkumstansya sa kanyang buhay. Ayon po naman sa Foreign Affairs Department, walang hinihinging kapalit ang Indonesia sa pagpapauwi kay Mary Jane. Pero ikukulong pa rin siya sa bilibid o kaya po sa correctional for women para nga po sa kanyang pagtupad doon sa naging sentensya po sa kanya. Samantala mga kapatid, wala namang mapagsidlan ng kanilang tuwa ang pamilya Veloso dahil sa balitang uuwi na nga ng Pilipinas si Mary Jane mula po sa Indonesia. Ayon sa magulang ni Mary Jane, magandang pamasko sa kanilang pamilya ang pagpapauwi sa Pinay na nasa death row doon. Aminado naman sila na tutol sila noong una na pauwiin si Mary Jane sa takot na balikan ito ng mga sindikatong nagpuslit daw ng droga sa bagahe nito. Pero mas mahalaga raw sa kanila ngayon na makauwi ito ng Pilipinas at muling makapiling ang kanyang pamilya. Ang hiling nila, mabigyan na lang daw sana ng clemency si Mary Jane para hindi na makulong pa sa bansa. True FM. Pagbaba hindi po sa bilibid, ano po yan, sa Correctional Institute for Women dyan po sa Mandaluyong. Sa ilang pang mga tampok na balita, gusto ho namang bawasan ni DILG Secretary John Vic Remulla ang napakarami na rohong mga general sa Philippine National Police. Ayon kay Remulla, nasa 225,000 ngayon ang tauhan ng PNP habang 153 ho naman ang mga general. Pero 20 sa mga yan ang wala po naman daw pong direct command o tao sa ibaba nila, kaya po target ng kalihim na ibaba ang bilang na iyan sa 100 na lamang. Pakiusap po naman ni Senador Bato de la Rosa na dati ring hepe ng pambansang pulisya, dahan-dahanin daw ang plano para hindi maapektuhan ang moral ng mga pulis. Nadagdagan naman ang bilang ng nasawi dahil sa sunod-sunod na pananalasa ng bagyo sa bansa. Base po sa datos ng NDRRMC, nasa 12 ng patay sa pananalasa ng bagyong Nika, Ophel at maging ni Pepito. 16 ang sugatan at may 4 pang nawawala. Umakyat na rin sa higit 3 milyon ang apektadong residente dahil sa bagyo. Katumbas po yan ang halos 1 milyong pamilya bukod pa sa halos kalahating milyong nasa mga evacuation center. Aminado po naman ang DPWH na naaantala ngayon ang ilang flood control project. Yan po'y dahil daw sa may problema na nakabimbin pa rin ng mga permit at right of way. Sa hearing po ng budget ng ahensya sa Senado, tumbas po na bilyon-bilyong pisong flood control projects ang hindi pa rin po matapos-tapos. Pero paliwanag ho naman ng DPWH, minamadali naman daw nila ang mga proyekto. Inaayos na rin daw ho ang mga problema nila sa mga kontratista. Suma total, aabot sa higit na 320 billion pesos ang salapi ng bayan para po sa flood control projects. Ang kanila ho namang hinihingi pa rin na pondo para sa 2025.